Mga kaagimat, i-share ko lang sa inyo tong mutya ng kalabaw. Bagang to mga kaagimat, pero mas malakas sa iba at mas matindi. Ang kakaibahan nito mga kaagimat ay walang butas. Ang tawag nito mga kagimot ay libon. Pure ito. Unlike sa ibang mga bagang or mutya ng kalabaw, merong butas. Pakita ko mga kagimat yung ibang mga ganitong uri. Ito yung ibang klase mga kagimat. Maliit to pero may mga butas. Dito nga natin nilagay yung ibang mga mutya para maging mas malakas. Pero ito ibang klase mga kagimat. Espesyal ito. Bihirang bihira. Hindi ka basta-basta makakuha ng ganito. Libon. Hindi to gawang tao mga kaagimat. Naging fossil na siya sa tagal ng panahon. Libon ang tawag nito. Rare ito mga kaagimat. Kahit sinong antingero, bihira lang ang merong ganito. Libon mga kaagimat. Ang mga libon na mga ganitong klase, katulad na mga bao na walang mata, walang bibig, malakas, mas importante kaysa iba. Ganito din mga kaagimat. Kawayan, bagakay na libon, yung walang mga butas, ito, ngipin ng kalabaw, libon din siya. Walang butas. Tingnan nyo tong isa mga kaagimat. Merong butas. See? Butas. Kumakuha kayo ng mga ngipin or mahulog ikan sa bunganga ng kalabaw, makuha ninyo. Tingnan niyan, meron niyang mga butas. Pera na lang sa front na ngipin, front teeth niya. Meron talaga normally wala talaga yung butas, pero yung mga gilid bagang kasi ito mga kagimat or bagang. Meron siyang mga butas. Merong mga butas. Ito, walang butas, mga kagimat. Espesyal to, hindi to ordinaryo. Mas malakas ito sa lahat. Sa lahat ng mga ngipin mutya ng kalabaw, ito ang pinakamalakas, ito ang pinakaimportante. Ito ang hinahanap ng karamihan. Nakuha natin, mga kagimat. Siyempre, ritualan rin natin palagi. Dasal tayo. Ako mga kagimat, yung style ko kasi palagi akong magdasal sa Diyos. Hindi ko na-advise na magdasal sa agimat. Advice ko sa inyo, sa Diyos magdasal, hindi sa agimat. Merong mga pamaraan, sistema kung paano to pangangalagaan ng tama. Ituro ko mga kaagimat kung sinong kursunada. Pero hindi ko to basta-bastang ibibinta. Bihira lang talaga to. Yung mga ritual, kahit sa mga ganito mga kagimat, lagyan natin to ng mutya or ration, anong ilagay natin, merong mga ritual. Meron siya ng mga ritual. Pero siyempre, special tong isa. Pero ito, nalagyan natin ng mga nasa loob, may malakas din siya. Diba? Kasi merong nilagay sa loob. At ito mismo, meron din itong mga gabay. Ito din merong gabay. Nagtuturo ako ng tamang proseso. Basta importante sa Diyos ka magdasal, hindi ka magdasal sa mga agimat. Yung mga gabay ng mga handler nito, hindi mo sila ginawang Diyos, kundi pwede mo silang gawing alipin. Natutulong sa iyo, kagaya sa style ni Haring Solomon. Alam nyo ba yung story ni Haring Solomon, mga kagimat? Mag-study kayo sa kanya para malaman nyo kung ano ang ibig kong sabihin. So, ang taglay ng bisa ng mutya ng baboy ramo, ay mutya ng kalabaw pala, mga kagimat. Sorry baboy ramo. Meron kasi akong mutya din ng baboy ramo. Pangil ng baboy ramo. Ito kalabaw. Baka meron akong kamali ako sa pagsalita. So itong mutya ng kalabaw, mga kagimat, ang taglayang bisa nito is hindi ka daling magkakasakit. Malakas yung pangangatawan mo. Hindi ka masakitin.
Kung magkuha mo talagang 100% na full power niya, malakas ka kaysa sa ordinaryo mong, for example, hindi mo mabuhat ang isang bagay. Pag meron ka dito, pag magawa mo na talaga, mapaandar siya ng gusto, may mas malakas ka sa ordinaryo mong, sa usual mo na mabuhat. Parang kalabaw, mga kaagimat, hindi ka madaling mapagod, mas malakas ka at hindi ka madaling magkakasakit. Ganyan ang tagline niya, kung mapaandar mo siya ng husto. So mga kaagimat, sa mundo ng hiwaga at kababalaghan, ako ang iyong kaagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.